Matapos nang maaprubahan ni Shu ang training plan, ay agad na sinimulan nila Zhang ang pagtuturo at ensayo sa kanyang mga sundalo ng bagong techniques. Dito ay sinabi ni Zhang na ang una nilang kailangan matutunan ay ang pagmaster sa kanilang meridians, at hayaan na kusa o natural na damaloy sa katawan nila ang superpower. Matapos nito ay kailangan umano nilang pakiramdaman ang daloy ng superpower sa kanilang katawan, at sabayan ang pag-adjust sa kanilang paghinga. Matapos nito ay physical training naman ang pinagawa sa kanila ni Zhang, habang patuloy na ginagawa ang unang teknik na tinuro sa kanila nila Zhang. Dito ay sinabi ni Zhang na alam niyang sumasakit na ang kanilang katawan, pero hindi nga daw sila pwedeng tumigil, hanggang sa hindi na nila kayanin pa ang sakit. Pagsapit nga ng hapon ay bagsak ang lahat ng mga ito dahil sa sakit ng kanilang katawan at pagod sa pag-training. Kung saan pagbalik din nila ng kuweba ay umalingasaw ang kanilang mga putok, kaya tinanong ni Shu kung bakit ganun ang amoy nila, pero puro reklamo lang naman sa sakit ng katawan nila ang mga ito. Ayon nga sa ating bida ay tila nanununtok ang amoy ng kanilang mga kilikili, at agad namang napansin ni Zhang ang reaksyon ni Shu sa kanila, kaya naman agad niyang inutusan ang mga ito na maligo dahil kung hindi ay siguradong tatamaan na sila kay Shu. Agad namang nagtungo si Shu sa lugar kung saan siya ay nag-iensayon, at sa bawat galaw nga niya at was-iwas ng kanyang espada, ay inaatake naman ng kanyang star power ang selyo nito. Hanggang sa ilang sandali pa ay napansin ni Shu na unti-unti na siyang nagkakaroon ng lakas upang mapinsala ang selyo, pero bilang isang D-rank pa nga lang daw siya ay hindi pa sapat ang kanyang lakas upang tuluyan na sirain ito, kaya naman kailangan pa niyang magpatuloy at pag-igihan ang kanyang pag-ensayo. Pero bigla siyang nagulat nang marinig ang sigawan at sinasabi na tumaas ang kanilang rank o level, kaya napapatanong siya sa kung ano ang nangyayari, at kung ito kaya ang resulta ng pag-training nila Zhang sa kanila. Nag-iiyakan nga ang mga ito sa tuwa ng silipin ng ating bida, kaya napapatanong siya sa kung ano ang nangyayari, at agad naman siyang napansin ng kanyang mga sundalo, kaya mabilis silang nagtungo sa ating bida habang pinapasalamatan nito. Bigla namang dumating si Zhang at tinanong ang ating bida kung nagulat ba siya, at sinabi nga ni Shu na ipaliwanag ni Zhang kung ano ang nangyayari. Dito ay sinabi naman ni Zhang na wala naman masyadong kailangan na ipaliwanag, dahil nga daw matagal na sila sa peak ng stage 5, ay talagang mag-breakthrough sila matapos ang training at tulong ng high-level technique. Sinabi nga din ni Zhang na kung aayon ng lahat sa plano, ay siguradong magiging stage 3 ang mga stage 4 na cultivator nila ngayon matapos lamang ang isang linggo. Matapos naman ng ilang araw, ay pinapatawag ni Shu sila Zhang sa lugar kung saan siya nag-iensayo, kaya naman napapatanong ang kasama ni Zhang sa kung ano ang nais sa kanila ni Shu sa ganitong oras ng gabi. Pagdating naman nila sa lugar, ay inabutan pa nilang nag-iensayo ang ating bida. Habang patuloy nga sa pag-ensayo si Shu, ay hindi naman makapaniwala sila Zhang sa mga nakikita nilang marka sa dingding, mula sa training ni Shu. Iniisip nga ni Zhang na ang bawat marka dito ay puno at ginamitan ng malakas na sword intent, kung saan maging ang mga matatandang tulad nga daw nila na sanay at lumaban na sa daan-daang digmaan, ay nakakramdam pa din ng takot at panganib sa mga marka na ginawa ng ating bida. Ilang sandali pa nga ay sinabi ni Shu kila Zhang, na nais niyang malaman ang opinyon nila patungkol sa natuklasan o nasagap ni Xiaoyu na impormasyon, matapos siyang magtungo sa city upang bumili ng mga kagamitan. Agad nga din niyan ginising si Xiaoyu upang sabihin sa kanila ang impormasyon na nakalap niya, at sinabi nga ni Xiaoyu na 2 araw ang nakakalipas ay nagtungo siya sa Weibei Pass. At tulad nga daw ng sinabi ni Zhang dati, ang Blackwing Army ay nagtipon at naghahanda na sa pag-atake sa gate ng Weibei Pass. Pero mahigpit nga din daw ang bantay ng Weibei Pass, kaya naman hanggang ngayon ay hindi pa gumagalaw ang mga generals, at pangunahing hukbo ng bawat grupo kaya hindi pa malinaw kung sino ang mananalo. Ayon pa nga kay Xiaoyu ay masyadong malayo ang Sunset Pass, kaya naman hindi na siya nagtungo sa lugar na yon. Gayunpaman ay narinig nga daw niya ang tsismis na parehas ang sitwasyon nito sa Weibei Pass. Napapaisip naman si Zhang sa kung paanong nakakuha ng ganito kaalagang impormasyon si Xiaoyu, nang hindi naaalerto o napapansin ng Blackwing Army, hindi pangkaraniwan ng batang babae na ito wika nga din niya. Sinabi naman ni Shu na masyadong mataas ang pangarap ng Blackwing Army, pero ilang daan na milya nga lang daw ang Weibei Pass dito, kaya tinatanong niya si Zhang kung sa tingin ba niya ay ligtas sila dito sa Mount Queen Lucy. Sinabi naman ni Zhang na ligtas pa sila sa ngayon, pero hindi nga daw niya masasabi kung mananatili pa silang ligtas matapos mapabagsak ng Blackwing Army ang Weibei Pass.
Sinabi naman ni Dong Ye o ng kasama ni Zhang na importanteng lokasyon ng Weibei Pass, kaya malamang umano sa manatili ang Blackwing Army sa lugar na yun matapos nila itong pabagsakin, para na din maiwasan ng iba pang panganib bago sila magtungo ng norte. Napapatanong naman si Shu sa kung gaano kaya katagal ang aabutin nito, o kung gaano pa katagal ang natitirang oras nila upang palakasin ang kanilang hukbo. Sinabi naman ni Zhang na kung hindi magkakaroon ng reinforcement mula sa South ang Blackwing Army, ay malamang sa mayroon pa silang natitirang 6 na buwan. Iniisip naman ni Shu na sapat na ang 6 na buwan sa kanya upang makabalik siya sa peak ng Stage 2 o pwede ding maging Stage 1 o A-rank na siya. Ilang sandali pa ay sinabi ni Shu na kailangan nilang madaliin ang lahat, dahil pag lumakas ang hukbo nila ay dun pa lang sila magkakaroon ng pagkakataon o pag-asa na matalo ang Blackwing Army. Pero bigla lang naman sinabi ni Zhang na kung minsan ay iniisip niyang hindi lang Stage 4 ang cultivation ng ating bida, napapatanong nga din siya sa kung paano daw nananatiling kalmado ang ating bida matapos malaman ng lahat ng impormasyon na ito, pero syempre natawa lang ang ating bida. Kinabukasan nga at hanggang sa natapos ang 2 linggo ay patuloy ang pag-ensayo at training ng Wuwei Army. At dahil sa pagsisikap nila Zhang na turuan ang mga ito, ay mas nanginginig na sila, nagiging malinaw na ang kinabukasan o pag-asa na tumaas ang level nila sa lalong madaling panahon. Gayunpaman ay nagpatuloy pa din naman ang mahirap na training nila, kung saan ay kailangan pa nilang buhatin ng Tony tiniladang blocks ng bato. Pero bawat training na ibigay sa kanila nila Zhang ay nagkakaroon naman ng resulta, at ngayon ay nasa peak ng D-rank at mga C-rank na ang sundalo ng ating bida. At dahil dito ay napapaisip si Shu sa kung ano kaya ang mangyayari kung bibigyan niya ng Marrow Fruit ang mga ito, matapos niyang masira ang selyo ng kanyang system at star power. Habang nagpapahinga naman ang mga sundalo, ay tinuturuan silang kumanta ng ating bida, samantala si Heitan naman at iba pang sundalo ay halos mamatay na sa paggawa ng homework, pero paraan nga din ito ng ating bida upang maka-earn siya ng negative points. Sa sumunod na araw nga ay naalala ni Xiao Yu ang kanyang napanood, kung saan ay ginagamit nila ang kanta o pag-awit upang itago ang impormasyon, kaya naman masyado ang papuri ni Shu sa kanya at sinabi na magagamit nila ang paraan na ito. Agad ngang tinuruan ni Xiao Yu si Zhang sa kung paano nila magagamit ang awitin sa communication at pagtatago ng impormasyon, pero nasuka naman ng dugo si Zhang sa idea na ito. Ayon naman kay Xiao Yu ay mas nais pang magsaka ng mga sundalo kaysa mag-aral, sa kadahilanan na mas mabigat ang ballpen kaysa sa trabaho sa bukid. Habang si Shu naman ay patuloy at hindi tumigil sa kanyang pag-iensayo, at makalipas nga ang ilang araw ay nakabalik na ang ating bida sa peak ng C-rank, kung saan ay konting oras na lang bago siya makapag-breakthrough. Naaayon nga daw ang lahat sa kanilang plano, hanggang sa mabilis na nagtungo sa ating bida ang isa sa kanyang mga tauhan, at sinabi na mayroong masamang balita. Ito nga ay si Heitan na sinabing may natanggap silang mensahe mula sa mga scouts. Ayon nga daw sa kanilang scouts ay mayroong mahigit 1,000 na pangkat ng sundalo ang namataan nila, 15 kilometro nga lang daw ang layo ng mga ito sa kanila. Pero hindi naman daw Blackwing Army ang mga ito. Kaya naman nagulat ang ating bida at napapatanong sa kung sino kaya ang mga ito, pero sa pagkakaalam nga daw nila ay tanging Blackwing Army lang ang maglalakas loob na magtungo sa kabundukan ngayon. Habang tumatakbo naman si Shu at nakatingin kay Zhang, ay sinabi nito na ang Qingsai Army ang kanilang nakita. Mukhang sa kabundukan nga daw nagtungo ang Qingsai Army matapos nilang abandonahin ang Nanjing City. Kaya naman wala sila ibang narinig na balita patungkol sa mga ito, at ngayon na lang ulit sila nakita. Matapos namang makita nila Shu ang mga ito ay sinabi niya na hindi kaparehas ng Qingsai Army ang layunin nila, kaya naman pinag-utos niya na magtungo at ipatawag ang lahat sa loob ng kuweba, kailangan nga daw nilang mag-isip ng paraan upang itaboy ang Qingsai Army. Ang galing mong gumawa ng desisyon walang duda at magaling kang ang leader wika naman ni Zhang. Siyempre wika naman ng ating bida. Kabuhayan at buhay nga daw nila ang pinag-uusapan dito kaya kailangan niyang magdesisyon agad, isa pa ay wala silang sapat na pagkain para sa isa pang pangkat ng sundalo, kaya hindi pwedeng manatili ang Qingsai Army dito. Yan pala ang punto muwika naman ni Zhang na biglang na-disappoint sa ating bida. Isang oras nga ang nakakalipas sa Cloud Ridge, ay sinabi ni Commander Liu na pwede silang magpahinga dito, sinabi nga din niya na siguradong hindi na sila nasundan ng mga elites mula sa Blackwing Army. Pero sinabi naman ng kasama niya na 2 linggo na silang tumatakas sa mga Blackwing Army, sabay tanong kung saan na sila magtutungo, pero sinabi lang naman ni Commander Liu na magpatuloy lang sila sa norte,
dahil dadalhin niya ang mga ito sa ligtas na lugar. At habang nagpapahinga nga sila ay napansin ni Commander Liu na mayroong nakamasid sa kanila, kaya naman agad siyang nagtungo sa damuhan at napansin nga nila ang isang kuweba sa likod ng mga demo. Tinatanong naman ng kanyang kasama kung dapat ba nila itong sundan, pero sinabi ni Commander na hindi na at malamang sa pangkaraniwang tao lang yun, hindi nga daw nila kailangang pansinin ang mga ito, at kailangan lang nilang maging alerto sa mga Blackwing Army. Paano kung kalaunan ay maging banta sila sa ating bike naman ito? Pero natawa lang naman si Commander Liu at tinanong kung paano magiging banta sa kanila ang mga pangkaraniwang tao, tinanong nga din niya kung sa tingin ba nito ay may pangkat sila ng sundalo. Pero biglang may sumigaw mula sa kagubatan, at sinabi nga nito na napapalibutan na nila ang Chingsai Army, kaya naman na-shock si Commander Liu at hindi makapaniwal na mayroon pala talagang pangkat ng sundalo dito. Agad ngang sumakay sa kanilang kabayo sila Commander Liu at umalis sa lugar, habang ang kanyang kasamahan naman ay napapatanong sa kung sino kaya sila. Dito ay sinabi ni Commander Liu na malamang sa mga Wuwei Army sila, wala nga daw ibang pangkat ng sundalo ang kayang abandonahin ang kanilang nasasakupan, maliban na lang sa kanila na Chingsai Army at Wuwei Army. Mga lapastangan na Wuwei Army yan wika naman ang kasama ni Commander Liu, dagdag pa nga nito na kung hindi lang inabandona ng Wuwei Army ang Yunnan City, ay malamang sa buhay pa ang iba nilang mga kasamahan. Pero natahimik lang naman si Commander. At iniisip nga niya na nasa 20,000 ang bilang ng Wuwei Army, pero nakakahiya daw ang kanilang pagkatalo sa 3,000 lang na Blackwing Army, kaya naman naisip niya na masyadong malalakas ang loob ng mga talunan at mahihinang nilalang na ito, upang takutin at paalisan sila dito. Agad ngang pinahinto ni Commander ang kanyang kabayo, at dito ay sinabi niya na durugin nila ang mga Wuwei Army, ipapatikim na daw nila sa mga ito ang hinagpis ng mga namatay nilang kasamahan. Sabay bawi at sinabi na hindi nila kailangang patayin ang mga ayaw ng lumaban, dahil na-realize nga niya na hindi na sila pwedeng mawalan pa ng ibang kasamahan. Hinarap nga nila ang pangkat ng Wuwei Army, at dito ay sinabi ni Heitan na masyadong seryoso ang kanilang mga muka. Mukhang naghahanda na din silang umatake wika pa nga niya, kaya naman tinanong ng kanyang kasama kung ano na ang gagawin nila. Pero mabilis lang naman na tumakbo si Heitan kung saan ay umusok pa ang kanyang dinaanan, habang sinasabi na ano pa ang hinihintay nila, takbo na. Ilang sandali pa nga ay masyado pa din ang kaba ni Heitan, kaya naman tinanong ni Shu kung bakit tila nagmamadali siyang magtago, sabay tanong kung ilan ang bilang ng Chingsai Army. Malamang sa 1,000 wika naman ni Heitan na naiiyak pa sa takot, kaya naman nakatikim siya ng dagok mula sa ating bida, at tinatanong nga ni Shu kung bakit siya tumatakbo. May 3,000 malalakas na sundalo nga daw sila ayon sa ating bida, kaya dapat ay sipain at paalisan nila ang Chingsai Army dito sa kabundukan, malamang sa mas malalakas pa kayo sa kanila dagdag pa nga ni Shu. Ilang sandali pa ay sinabi ni Shu na tulad ng kanyang inaasahan, ay lakas ng loob ang kailangan na ma-improve ng Wuwei Army, hindi lang basta ang kanilang kapangyarihan. Mukhang kailangan nga daw nilang matalo ang Chingsai Army ng mabilisan, para hindi pang hinaan ng loob lalo ang mga Wuwei Army niya. Agad namang inutusan ni Zhang si Heitan na bumuo ng 7 grupo at maglagay ng 10 tao sa kada grupo, gagamitin nga daw nila ang mga grupong ito upang ma-distract at malito ang Chingsai Army. Pero tinanong lang naman ni Heitan kung ano ang eksaktong gagawin niya. Nag-iisip ka ba talaga wika naman ni Zhang, sabay sabi na dapat ba pati sa pagkain ay si Zhang na din ang kumain para sa kanya, para wala na siyang dapat gawin. Ang ibig mo bang sabihin ay wala na tayong pagkain pag nabigo kami, tanong lang naman ni Heitan, at agad na din niyang sinabi na mag-iisip siya ng paraan upang magawa niya ang utos ni Zhang. Walang yang tanga ito, hindi naman ganun ang ibig kong sabihin, wika ni Zhang, walang gamot sa tanga wika naman ng ating bida, sabay utos kay Xiaoyu na subaybayan sila Heitan at siguraduhin na ligtas sila. Makalipas nga ang 10 minuto ay napapamura na si Commander Liu, habang hinahanap kung nasaan na ang mga mahihinang nilalang umano, at napapatanong kung nagtago na naman ba sila sa kuweba. Pero bigla niyang napansin ang mga ito sa itaas at sinabi na andito na sila. Agad namang kumanta sila Heitan nang mapansin sila ng Chingsai Army, na bigla na lang napapatanong sa kung ano ang nangyayari, at kung bakit sila kumakanta sa gitna ng labanan. Habang patuloy nga sa pag-awit sila Heitan, ay napapatanong na ang kanyang kasama kung gagana ba ito. Siyempre naman wika ni Heitan, sabay sabi na tignan nila ang Chingsai Army na natulala, malamang nga daw sa humahanga ang mga ito sa ganda ng kanilang kanta.
Pero sa katotohanan ay napapatanong lang ang mga taga-Chingsai Army kung ano ang ginagawa ng mga Wu-Wei Army pag nag-iensayo sila. Pero sinabi naman ng isa na wala siyang alam dahil ngayon lang siya nakakita ng pangkat ng sundalo na kumakanta, habang si Commander ay tila nagdidilim naman ang muka. Bigla ngang tinanong ni Commander Liu ang kanyang mga tauhan kung bakit nakatunganga lang sila, sabay utos na atakihin ang Wu-Wei Army at alamin kung ano ang kanilang plano. Sa pag-alis nga ng kanyang mga sundalo ay agad kinuha ni Commander ang kanyang sibat, at sa paglipad nga niya ay inatake nito ang lupa, at dito ay nakakita sila ng panibagong tunnel. Napapatanong na nga lang din ang kasama ni Commander kung dapat ba nilang habulin ang mga Wu-Wei Army, pero hindi nga daw nila kailangang magmadali at mas mainam kung masubukan muna nila ito. Hinagis nga niya ang nagliliwanag na perla sa tunnel, at napag-alaman niya na maluwang ang lugar na ito. Iniisip nga din niya na maswerte ang Wu-Wei Army at nakahanap sila ng ganitong lugar. Pero naisip din niya na pwede silang maligaw sa loob ng tunnel na ito, kaya mas mainam kung hintayin na lang nilang makabalik muna ang mga scouts, sabay utos sa perlas na bumalik. Pero bigla na nga lang natahimik si Commander, dahil kahit na anong gawin niya ay ayaw bumalik ng perlas sa kanya. Napapatanong na nga lang din siya kung nasaan na ang kanyang perlas, at ito pala ay nasa mabuting kamay na. At iniisip nga ni Xiaoyu na matutuwa ang ating bida sa perlas na ito. Hindi nga makapaniwala si Commander Liu na nawala na ang perlas niya, nang bigla namang dumating ang mga scouts, kaya agad niyang tinanong kung nasaan na ang Wu-Wei Army. Pero sinabi lang naman ng scout na mabilis tumakas ang mga taga Wu-Wei Army, matapos nga daw silang makarating sa gilid ng burol ay biglang naglaho ang mga ito, kaya naman tinanong na lang ni Commander kung nalaman ba nila ang mga cultivation level ng kalaban. Uuwi ka naman nila pero hindi nga daw sila sigurado, sinabi naman ng isa na mayroon stage 4 sa kanila at karamihan ay stage 3. Kaya naman na-shock si Commander dahil ang mga stage 5 cultivator nga daw ay tinuturing ng elite ng Chingsai Army at Blackwing Army. Napapatanong nga din siya sa kung paanong nangyari na walang stage 5 na kahit isa sa Wu-Wei Army, pero sinabi naman ng kanyang kasama na ayaw naman sana nilang paniwalaan ito, pero personal nga daw nilang nakita ang mga ito. Sinabi na nga lang ni Commander na malamang sa mga elite ng Wu-Wei Army ang nakita nila, pero tinanong naman ng kanyang kasama kung kakanta ba talaga sa gitna ng digmaan ang mga elites. Hanggang sa muli na nga na naman silang nakarinig ng awitin, kaya naman napagdesisyonan ni Commander Liu na siya na mismo ang titingin sa mga ito. Hindi nga daw siya naniniwala na makakatakbo ang mga ito sa katulad niya, na isang stage 1 cultivator. Pero bigla siyang napatigil, dahil nakaramdam ng malakas na killing intent si Commander, pakiramdam nga din daw niya ay madaming master cultivator sa ilalim ng lupa, na anumang oras ay handang umatake. Dahil nga dito ay inutusan na lang niya ang Deputy Commander upang muling tignan ang sitwasyon. Sinabi nga din niya na nais niyang malaman ang tunay na lakas ng kalaban, at kung ano ang kanilang plano. Iniisip nga nito na mas mainam kung maghintay na lang siya. Dahil ang pinakamahalaga nga daw ngayon ay ireserba muna niya ang lakas at kapangyarihan ng Chingsai Army. Nagpadala naman ng mensahe si Xiaoyu at sinabi na gagamitin niya ang bishop upang tapatan si Commander Liu. Kaya naman gawin na lang daw ng ating bida ang mga nais niyang gawin. Nangiti na nga lang si Shu habang si Zhang naman ay sinusubukang silipin ang mensahe ni Xiaoyu. Agad din namang sinabi ni Shu na natanggap na niya ang mensahe ni Xiaoyu, at tinanong nga niya si Zhang kung ano ang palagay niya sa pamamaraan ng pakikipaglaban ng gerilya, para magsilbing practice na din nila laban sa Blackwing Army kalaunan. Sige gawin natin yan, wika naman ni Zhang, sabay inutusan si Chenji na kumuha ng 60 katao upang magtungo sa Cloud Ridge. Sinabi nga din niya na mas mainam kung sneak attack ang gagawin nila, at gamitin ang lugar para sa kanilang advantage. Kailangan nga din daw siguraduhin ni Chenji na hindi sila makikipaglaban ng matagal at harapan. Nang paalis naman na si Chenji ay sinabi ng ating bida na teka lang, at binulong nga niya kay Chenji ang karagdagan pa niyang utos, natatawa na nga lang din ng dalawa habang sinasabi ng ating bida ang kanyang plano, kaya naman napapatanong si Zhang sa kung ano kaya ang plano ng ating bida. Ilang sandali pa nga ay nakarinig ng awitin ng grupo ng Chingsai Army na ito, kaya naman sinabi ng Deputy Commander na nais niya ng 50 katao nila upang magtungo at hanapin ang Wu-Wei Army. Agad na silang bumaba sa kanilang mga kabayo upang hanapin ang Wu-Wei Army, at habang kumakain nga ang mga kabayo nila ay biglang nagulat ang mga ito, matapos silang makakita ng mga mata sa damuhan. Bigla na nga lang din nagulat ang mga Chingsai Army nang makita nila na tinatakbo at ninanakaw ng Wu-Wei Army ang kanilang mga kabayo,
Kaya napapatanong na lang din sila kung bakit ninanakaw ng Wu Wei Army ang kanilang mga kabayo. Ilang sandali pa ay napagdesisyunan ng mga ito na habulin ang mga Wu Wei Army, pero bigla namang lumabas sa kanilang likuran ang iba pang pangkat ng Wu Wei Army at may dala-dalang tali. Agad na din nilang pinatulog at kidnap ang mga ito, kung saan habang patakbo ang mga tauhan ng ating bida, ay sinabi pa nila na hindi lang kabayo ang kaya nilang nakawin, dahil maging tao ay madali lang umanong manakaw. Natulala na nga lang din ng Deputy Commander at mga taga Chingsai Army, habang sinasabi na sobrang kakaiba ang pangkat ng sundalong ito.